Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay nasa ating sakadahilanan kung saan ating pagsusumikapang bigyan ng tugon ang ilang katanungan patungkol sa ating buhay pananampalataya. At ngayon nga po sa ating sakadahilanan bilang isa, pagsusumikapan nating sagutin ang tanong na bakit tila hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin? Ito ay isang malalim at madalas na tinatanong na katanungan ng mga taong may pananampalataya. Walang isang simpleng sagot dito, ngunit narito ang ilang posibleng dahilan na kadalasang tinutukoy. Kalooban ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay may sariling kalooban at panahon. Kung minsan, ang mga hiniling natin ay hindi naayon sa kanyang mas malawak na plano. Tunghayan po natin ang nasasaad sa unang sulat ni Apostol San Juan. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Kung minsan ay may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Kung kaya ang ating hinihiling ay hindi niya ipinagkakaloob. Pagsubok at paglago. Ang mga pagsubok at paghihirap ay maaaring bahagi ng ating paglago at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay maaaring gumagamit sa mga sitwasyon upang hubugin ang ating karakter at turuan tayo ng mga mahalagang aral. Maling motibo. Kung ang ating panalangin ay nagmumula sa makasariling motibo o hindi naayon sa kanyang mga prinsipyo, maaaring hindi ito sinasagot. Ayon nga kay Apostol Santiago, kung humingi man kayo, hindi rin ninyo matatanggap sapagkat hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa inyong kalayawan. Kung ang ating panalangin ay labag sa mga aral ng Panginoon, ito ay hindi niya sasagutin. Panahon ng Diyos. Ang Diyos ay may perpektong panahon para sa lahat ng bagay. Kung minsan, ang sagot sa ating mga panalangin ay hindi dumarating sa oras na gusto natin. Pagpapakumbaba at pagtitiwala. Ang Diyos ay naghahanap ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa atin. Ang patuloy na pananalangin at pagtitiwala sa Kanya, kahit sa gitna ng mga pagsubok, ay mahalaga. Hindi pakikinig sa mga aral ng Diyos. Kung ang isang tao ay sumusuway sa aral ng Panginoon, ang panalangin niya ay hindi pakikinggan. Ayon nga sa Kawikaan, siya ang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumay-dumay. Mahalagang tandaan na ang pananampalataya ay hindi palaging tungkol sa pagkuha ng lahat ng ating mga hinihiling. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos at pagtanggap sa kanyang kalooban, kahit na hindi natin ito lubos na nauunawaan. Ating pong pakinggan isang pagsasatinig na pinamagatang, kapag tila tahimik ang langit, bakit hindi sinasagot ang ating panalangin? May kita sa isang simpleng silid, si Juan, na nag-iisip at nagdarasal. Si Juan na nakatangala, may luha ang mga mata, nagtatanong, Diyos ko, naririnig mo ba ako? Bakit tila ang tahimik ng langit? Bakit hindi mo sinasagot ang aking mga panalangin? Sa mga sandali ng pagdududa at kawalan ng pag-asa, madalas natin itanong ang katanungang ito, bakit tila hindi naririnig ang ating mga daing? Una,
Kailangan nating maunawaan na ang Diyos ay may sariling panahon. Ang kanyang mga plano ay hindi laging naaayon sa ating mga kagustuhan. Kung minsan, ang hindi ay isang proteksyon. Ang Diyos ay nakikita ang mas malawak na larawan, mga panganib at mga pagpapala na hindi natin kayang makita. Pangalawa, ang mga pagsubok ay maaaring maging mga pagkakataon para sa paglago. Ang Diyos ay umuhubog sa atin sa pamamagitan ng mga hamon. May kita natin si Juan na nagbubuntong hininga, nagwika. Ngunit napakasakit, hindi ko alam kung kaya ko pa. Ang pananampalataya ay hindi palaging madali. Ito ay isang paglalakbay ng pagtitiwala kahit sa gitna ng mga bagyo. Pangatlo, ang ating mga motibo ay mahalaga. Kung ang ating mga panalangin ay makasarili o hindi naayon sa kanyang mga prinsipyo, maaaring hindi niya ito tugunan. Ang Diyos ay naghahanap ng mga pusong mapagkumbaba at handang sumunod sa kanyang kalooban. At higit sa lahat, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagmamahal. Ito ay maaaring isang pag-aanyaya na mas lumalim ang ating pananampalataya. Makikita natin si Juan, nakatingala, may bahagyang pag-asa na nagsasabing, kaya kahit hindi ko maintindihan, magtitiwala ako, magpapatuloy akong manalangin. Sa mga sandali ng katahimikan, ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang kanyang mga sagot ay maaaring hindi ang gusto natin, ngunit palaging ang pinakamabuti para sa atin. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay laging nakikinig at sa kanyang perpektong panahon, ang mga sagot ay darating. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating poong may kapal at patuloy tayong gabayan sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Purihin po natin ang Diyos.